Isipin mo ito, nakasalubong mo ang dati mong kaklase sa isang mall sa Manila. Nagkwentuhan kayo, nagtawanan, nagkape pa nga kayo ng sabay. Parang normal na nagkita lang ang matagal nang hindi nagkikita. Tapos ilang buwan ang lumipas, nalaman mong 2 taon na pala siyang patay noong nagkita kayo. Wala naman siyang kakaibang itsura, normal ang kilos niya. Kinausap pa nga siya ng taga-serve sa coffee shop at ikaw pa mismo, sanay kang makakita o makaramdam ng espiritu. Pero ito ang unang beses na makaharap mo ang multo ng tao. Bakit ka kaya niya pinuntahan? At nakita nga ba talaga siya ng iba o ikaw lang? Hey guys, Jed here. Welcome back sa panibagong episode ng Spook Talks. Ang kwento natin ngayon ay galing sa Reddit. Ibinahagi ito ni Sukiya sa R. Pinoy. Tungkol ito sa isang pagkikita na akala mo ay simpleng swerte lang. Pero naging isa sa pinaka-nakakakilabot na karanasan niya. So start na tayo. Naglalakad lang siya sa isang mall sa Manila noong makita niya ang dating kaklase. Sobrang tuwa niya kasi pareho silang taga-probinsya. Iba talaga ang saya kapag may makakausap kang galing sa inyo. Lalo na't ang tagal na nilang hindi nagkikita. Hindi sila nakontento sa simpleng pagbati lang. Nag-usap pa sila ng mahaba. Nagpalitan ng mga chika tungkol sa buhay at trabaho. At dahil nagustuhan nila ang muling pagkikita, nagpasya silang magkape muna ng sabay. Wala naman siyang napansing kakaiba sa dating kaklase niya. Ang pananamit, ang boses, ang tawa, lahat ay parang dati pa. Kinausap pa ito ng waiter noong umorder sila. Kaya akala niya ay siguradong nakikita rin ito ng ibang tao. Makalipas ang ilang buwan, may narinig na lang siyang balita tungkol sa kanya. 2 taon na pala siyang patay noong araw na nagkita sila. Biktima daw siya ng hold-up sa Mindanao noon. Kahit na matagal na siyang nakatira sa Manila bago pa mangyari ang trahedyang iyon. Na-resolve na rin ang kaso. Nahuli na ang gumawa ng krimen. Pero wala na siyang buhay. Ang mas nakakakilabot pa rito, matagal na niyang sinasabing mayroon siyang third eye. Nakakaramdam at nakakakita siya ng mga nilalang na hindi tao. Pero multo ng ibang tao? Ito ang una. At sana ay huling beses na mangyari ito sa kanya. Alam niyo guys, kinikilabutan pa rin ako habang kinukwento ko to sa inyo. Kasi paano naman nangyari na walang magbabago sa kanya? After 2 years. Or how many years na hindi sila nagkita? At bakit magpapakita pa siya? Kasi namimiss na lang yung mga kakilala niya mula sa probinsya nila? O baka naman may gusto pa siyang sabihin na hindi pa niya nasasabi sa kanila noong buhay pa siya? Or nangako siya na magkikita sila sa Manila? Tapos yung tungkol sa waiter. Nakita ba talaga siya ng waiter? Or nakita lang ng mata ni Sukiye na parang makita siya ng waiter? Pero sabi niya nag-usap sila, di ba? Ewan ko, no one will know. Totoo yata yung sinasabi nila. Minsan, nakala natin ay buhay pa yung mga taong nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Pero, kakaibang uri na pala sila ng presensya. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Bakit kaya nagpapakita siya ng ganon ka-normal? At kung kayo ang makakasalubong ng taong akala nyo ay buhay pa, paano nyo malalaman kung totoo pa ba siya o hindi? Ibahagi nyo sa comments kung meron kayong karanasan na ganyan.